Hello there mga ka-good life. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta po kayo sa araw na to? Hope in good. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na to at sa umagang ito po, isi-share ko sa inyo ang paglilinis ng isdang tulingan. Ayan po. Meron po ako ditong dalawang isdang tulingan. At atin po itong lilinisin. Doon po sa mga hindi pa marunong maglinis ng isdang tulingan, ipakikita ko po sa inyo ang paano maglinis ng isdang tulingan. So, samahan niyo po ako sa araw na to kung paano ko po lilinisin itong isdang ito. So, don't be shy, don't be ashamed, just be in good health. Continue lang po tayo sa life natin. Okay, samahan niyo ako. Linisin na po natin. Just stay with me. Okay, check muna po natin ang nabili nating isdang tulingan. Ito po ay kalahating kilo. So, dalawang malaki. Kainaman lang po ang laki. So, tingnan niyo po ang skin niya. Medyo may mga galos-galos na po. Pero kung titingnan po natin ang kanilang mga mata, look, malinaw na malinaw pa. Ayan po. Kasi po yung mga gas-gas-gas-gas na yan, di po yan maiiwasan kasi po binubuhos po nila, binubuhos yung isda, palipat-lipat po yan mula sa paghuli hanggang sa banyera, sa paglipat-lipat, sa mga pagbili-bili. Ayun. So, nagkakaroon po ng mga gas-gas. Pero po ito ay fresh. Ang titingnan po natin unang-una ay ang mata. Dapat po walang sore eyes at walang katarata. At tingnan din po natin ang gills o ang kanilang hasang. Ay, kita po. Ay, muntik nang lumaglag. Ay, wait, hawakan ko pong mabuti. Ayan. Dapat pala medyo malayo. Ayan. Tingnan niyo po ang hasang, yung pinaka-gills niya. Ayan, pulang-pula po. Ayan. So, pag maputla na po, huwag niyo na pong bilhin. So, yung may mga gas-gas-gas-gas po, okay lang po siya. So, ayun, linisan na po natin. So, kuha na po tayo ng sangkalan. So, kung mapapansin niyo po ito, hindi ko na po hihiwaan dito sa gitna. Tatanggalin lang po natin ang hasang niya. Okay. Unang-una po ay, ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung pinakabuntot niya. Pilipitin lang po natin na ganun. Ayan, pilipitin lang po natin. Tapos pag medyo natanggal na po yung pinakabuntot, so hihilahin na po natin. Ayun. Tinatanggal po ito. Sabi po nila kasi may something daw doon. Pero wala naman po akong makita kung anong meron dyan. Minsan po kasi meron niyang kasamang yung pinaka kulay red. Extension ng dugo nila. So, atin na pong itatapon ito. So, ang next na gagawin po natin ay hihiwain na po natin ito. Mamaya ko na po siya tatanggalan ng hasang kasi hindi naman po malaki ang pinaka-abdo nito. So, kaya hihiwa-hiwaan ko na po ito ng ayon sa laki na gusto kong gawin. Kasi po ito po, isasahog ko po ito sa kamansi. Magagata po ako ng kamansi. Kaya po, hihiwa-hiwain ko na ito. Isasain ko muna po. Ayun. So, hihiwain na natin. See, ayan po. Ayan. So, bali magiging 4 na putol po ito. 4 na piraso. Ayan. 1, 2, 3, 4. Magiging 4 na piraso. So, ilagay natin doon. So, ganun din po ang gawin natin dito. Ayan. 2, 3. Okay, 3 cut lang po siya. Pero naging 4 na piraso. 1, 2, 3, 4. So, ang gagawin po natin ngayon ay atin na po itong tatanggalan ng hasang. Okay?
Lapit ko lang po ang camera. Hi, 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 hi. Hello, camera. Lapit kita dito. Ayan. So, tatanggalin po natin yung pinakahasang. Maganda po ito kasi malambot lang yung pinakahasang niya. Yung ayan. Hindi po siya mahirap tanggalin. So, ayan po. So, ako po tinatanggal ko po ito, yung pinakaatay niya. At saka yung mga dugo-dugo po. Ayan, tanggalin na rin po natin ito. Minsan po kasi sumasama na rin naman agad yung mga laman. Yung mga bituka po pala, laman loob. Ayan. So, ayan po. Huwag po kayong matakot kasi hindi naman po kayo kakainin nito. Tayo po ang kakain dito. So, yung mga takot pong humawak ng, ganun po kasi mga estudyante ko noon, mga takot po silang humawak ng isda. Kasi meron daw pong blood. Siyempre po may blood yan kasi buhay po yan. So, huhugasan na po natin. Wait lang po at lalagay ko lang sa isang lalagyan po ang bituka. Ayan. Lalagay po natin dito kasi mamaya po ipakakain natin ito doon sa pusa sa labas. Ayan, pagpipiyasahan po ito mamaya ng mga pusa doon sa labas. Yung mga ligaw na pusa. So, atin na pong hugasan. Linisin po natin mabuti. Tanggalin po natin ang pinaka-dugo niya. Yung dugo, yung dugo po kasi yun ang sabi nila na yung nangangate, gano'n. So, kaya po linisin natin po mabuti. Ayan. Ayan, patikikan na po natin. So, ayan, wala na po siyang dugo. Ayan. Okay na po siya. So, wala na po siyang dugo. Patikikan na po natin. So, tiktik na po siyang mabuti. Ayan po. And then, i-prepare na po natin ang asin at saka ang paminta. Okay. So, maglalagay lang po tayo ng asin na sakto lang pong panimpla dito. Mga 1 tablespoon po ng asin. And then, lagyan po natin ng paminta. So, and then saka po natin ito i-budbud. Sprinkle na natin. And then, halu-haluin na po natin. Ayan. So, ayan na po. Nalagyan na po natin lahat. Na-mix na po yung asin at saka yung asin sa isda. So, atin na po siya ngayong ilalagay sa kaserola. Okay, kasya po ito dito. So, pwede po naman natin medyo pisain ng konti habang tayo ay maglalagay nito dito. Ayan po. Para po lumasa yung ating isda. Okay. So, pisa-pisain po natin ng konti.
isasaing ko lang po ito kasi nga po isasahog po ito sa ah, ginataang kamansi. Mamaya po ipakikita ko kung ano po yung kamansi at ano po kung paano pag-prepare ng kamansi. So yung kaunting ano po kasi sayang yung asin. Asin at saka paminta. Ayan. Naiwan po yung pinakaano niya. Katas. So and then lagyan na po natin ng tubig. Kukuha po tayo ng tubig. Okay, lagyan na po natin ng tubig. Okay. Tingnan niyo po ang tubig. Dapat po ay, ayan, medyo lunod. Medyo lunod po ang tubig niya. Lubog po yung pinakaisda. So, ganun lang po. Pakukuluan lang po natin ito. Pwede po kayong mag-add ng taba ng baboy or ng sili. Ayun. Yun lang po. Ganun lang po pagsasain nito. Buksan na po natin ang ating kalan. Ayan. Nasaan na? Ayun na. Oops. Hindi ko makita. Ayun. Buksan na po natin ang ating kalan. At hahantayin po natin siyang maluto. Ayan, takpan na po natin. So, hantayin po natin siyang maluto ayon sa gusto ninyo. Siguro mga 1 hour nyo pong pakuluan. Pag kumukulo na po siya, pwede nyo na pong hinaan ng apoy. So, ayun lang po. Tapos, pwede na po siyang pag kumulo na po siya at yung parang patis-patis na lang po yung maiiwan sa kanya. So, pwede na po natin yung ipang-ulam at pwede na rin po nating panahog sa mga gulay. Ako po mamaya isasahog ko po iyan sa gulay na kamansi. Magagata ako ng kamansi. So, mamaya po ibibidyo ko kung paano po paghihimay ng kamansi at ano po ba yung kamansi. Ayun, ganun yun lang mga ka-good life. Wait lang. Thank you po sa inyo. Salamat sa panonood po. Sana may natutunan kayo sa araw na to. Sa akin simpleng lutuin. Ito po si Tita B Trends dyan. God bless you po. See you on my next vlog. Ang ginataang kamansi with tulingan. Ayun lang po. God bless you po. Have a good life. I love you all. Thank you sa pagsama sa akin. At kung di ka pa po pala nakapag-subscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe my YouTube channel. This is Tita B Trends Chan, Vilma Velos Kapugan. I love you. Bye-bye.